Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Super bagyong Inday. Magsisimula na raw magpaulan sa norte simula ngayong hapon. Signal number 1, nakataas sa ilang lugar sa Luzon. Pero ang mga pag-ulan na nagdulot ng baha sa Metro Manila, hindi raw dahil sa bagyo o habagat. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Matapos ang maikling pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte kahapon, ang kanyang kampo nilinaw na handa pa rin siyang humarap sa impeachment trial sa tamang panahon. Sa ikatlong araw ng pagdinig mamaya, prosekusyon magpipresenta ng karagdagang testigo sa umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos inanunsyo ang taas sahod sa mas marami pang rehiyon sa bansa, pero bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas. At ang buena manong listahan ng mga pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival inilabas na. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, walang kita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Bahagyang lumakas ang Super Typhoon Inday matapos makapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Kita sa live satellite image ng weather website na Windy ang laki ng sakop ng mga kaulapan ng super bagyo. Malayo ang mata nito sa lupa pero kitang humahatak ito ng mga ulap na posibleng sa mga oras na ito ay nagpapaulan na sa ilang bahagi ng bansa. Kagabi, una nang inulan at binaha ang ilang lugar sa Metro Manila. Pero patuloy pa rin sa pagbaba ang level ng tubig sa Angat. Magbabalita si Gerard de la Peña. And so, live update po tayo ngayon sa pag-ulan. Abot hanggang tuhod ang baha sa Barangay Botocan sa Quezon City nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kagabi. Sa taas ng baha, napatigil din sa pamamasada ang mga tricycle sa Luzon Avenue. Pero may ilang naglakas loob pa rin na lumusong. May mga kabataan ding sumuong sa abot binting baha sa Barangay Pasong Tamo. Pati sa Barangay Pinyahan, naranasan din yan. Sa Maynila, nagbagsakan pa ang mga puno sa Lagos Nilad. Buti na lang, na-clear din ang kalsada kaninang umaga. Ang problema, mukhang di pa sapat ang pag-ulang ito sa pababa ng pababang level ng tubig sa Angat Dam. 160 meters ang critical level sa dam. Pero kanina, 157.7 meters na lang ito, sabi ng Pag-asa. Although super typhoon siya and may hatak siyang habagat, ang malaking epekto niyan is nasa western section ng ating bansa, and yun namang Angat Dam is medyo wala siya doon sa sinasabi nating western part. Sabi naman ng mga water concessionaire, hindi pa nila nakikita na maaantala ang supply sa Metro Manila. Ang Manila Water may mga alternatibo ng pinagkukunan ng tubig. Kaya nabawasan ng 40% ang pagdepende sa Angat Dam. Ang pinakamalalang pwede mangyari sa ngayon, magkaroon ng mahinang pressure tuwing hating gabi at madaling araw sa una o pangalawang quarter ng susunod na taon. Habang ang Maynilad, may bagong pasilidad sa Putatan at isa pang water treatment plant sa poblasyon sa Muntinlupa. May mga modular water treatment facilities din ito para magamit ng tubig mula sa ilog, partikular na sa Cavite. Kapatid para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Hindi pa rin nakikita ng pag-asa na tatama sa kalupaan ang Super Typhoon Inday. Pero inaasahan pa rin pong hahatak ng habagat ang bagyong Inday. Para sa update, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, John Manalo. Magandang tanghali sa iyo, John. Magandang tanghali din po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Palapit pa po ng palapit itong si Super Typhoon Inday sa ating bansa at ito ay uling namatahan sa layong 1,270 kilometers east ng Northern Luzon.
ito po ay kumikilos generally pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang good news po dito no ay hindi po ito talagang mag-a-approach sa magla-landfall, pero ay mag-northward na siya papunta rito sa northern part ng Taiwan, at ganoon din naman ay mas hina pa po ito, and by Friday ng umaga ay magiging typhoon na lamang from super typhoon. Pero gusto din po natin na banggitin na yung enhancement nito sa hanging habagat ay magdadala ng mga pag-ulan na katulad din po nung naranasan natin kagabi o kaninang madaling araw. Imagine lang po natin na mas ma-extend yung duration ng mga ganong ulan, lalo na po by Friday. So mas magiging malaki po yung posible nito na maging pinsala. Hindi lang po sa Metro Manila, ganoon din po sa western section ng ating bansa. Western section ng Central Luzon, Zambales, Bataan, kasama din po yung probinsya ng Pangasinan, saan ito ay part ng Ilocos region. Ganun din dito sa Mimaropa, kasama yung Metro Manila, Palawan, Occidental Mindoro, western section ng Negros Island region, itong probinsya ng Antique o western section ng Panay Islands. So start po yan bukas, pero yung pinaka-epekto niya ay o pinakamalakas na time na o pinakamalakas na ulan na maka-apekto sa atin ay by Friday and Saturday. Also magtataas na rin po tayo ng gale warning within the day. Actually nagtaas na po tayo ng 11 AM. So mas ngayon po kasi nire-release natin yung mga products natin dahil may kasabay po ngayon na press con yung Pag-asa. So mag-ingat po yung mga kababayan natin na mga isda at manlalayag, lalo na sa eastern section at northern section ng Luzon o coastal area, at ganoon din sa northeastern coastal area ng Eastern Visayas. At Okay. yan po yung ating, John, klaruhin ko lamang. Kanina may mga nabanggit ka na lugar, yung western sections ng bansa, sabi mo. Sa western Luzon, kasama dyan ang Pangasinan, Zambales, Metro Manila, di ba? Yan ay dulot ng habagat. yes po. Okay. Puntahan ko muna. Sabi mo may mga nakataas na tropical cyclone with signals. Saan-saang mga probinsya, unahin natin, yung may mga lugar na may signal number 1. Itong signal number 1, kaya itinataas, ito ay dulot ng super bagyong Inday. Yes po. Okay. Anong mga probinsya yung may signal number 1, John? Signal number 1 po tayo ngayon dito sa probinsya ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, northern and central portions ng Catanduanes, northern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province, at northern portion ng Abra. I-add ko na lang din po sana na yes po, ito po yung direct effect na associated kay Super Typhoon Inday, and yung signal number 1 po natin ay may lead time na 36 hours. So hindi po porket na signal number 1 na ngayon ay mararanasan na po nila agad. So within the next 36 hours po. And also, habang papalapit pa po itong si Super Typhoon Inday, posible pa po na ang pinakamataas natin na itaas na signal ay hanggang 3, signal number 3 in terms of winds. Yung binanggit ko po kanina na western section ng ating bansa na mga magiging maulan, ito po ay hindi lang sa habagat, so may contribution din po ito, although indirect po yung contribution niya. So si Super Typhoon Inday, yung mga bagyo po dito sa Northern Hemisphere, counterclockwise po yung ikot, so yung moisture na dala ng habagat, hihilahin po yan nitong si Super Typhoon Inday at magko-contribute po sa mas maraming kaulapan at mas maraming ulan. So, ito rin po yung tinatawag natin ng mga enhanced southwest monsoon. So, indirectly, may ambag pa rin po si Bagyong Inday dito sa mga pag-ulan na binanggit natin kanina. Okay, kahanggang ano yung pinakamalapit na mata na aabutin nitong Bagyong Inday, Super Bagyong Inday sa kalupaan natin? Dito po yan sa extreme northern Luzon, particularly po sa Batanes. Kapag ito pong si Super Typhoon Inday ay malapit na dito sa northern portion ng Taiwan, yun na rin po yung time na kung saan pinakamalapit ito sa ating bansa. Kasi ngayon, nasa 1,270 kilometers pa sabi mo eh. So, lalapit Yes po. pa ito sa kalupaan. Yes po, particularly sa extreme northern Luzon. Nananatili ba na nasa around 800 kilometers yung radius nitong bagyo? Bahagya pong nabawasan from 900, ngayon po ay 880, at kasabay po ng patuloy na magiging paghina nito. By Friday po magiging
typhoon na lamang ito, ay mas liliit pa po itong radius nitong si Super Typhoon Inday. Kagabi ay nakaranas ng malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya. Ano ang dahilan nun, John? Ito po ay thunderstorm lamang, pero hindi po natin din dapat sabihin na lamang kasi yung thunderstorm ng mga ganito, although panandalian lang siya, pero may mga well-developed po na thunderstorm na posibleng mag-trigger ng mga substantial amount ng mga pag-ulan. Na kung saan kahapon po, kung isa-summarize o isa-sum natin lahat ng mga pag-ulan for the last 24 hours, umabot po ito ng more than 50 millimeters. So yung mga ganitong amount po, nagkukos po talaga ito ng mga localized na mga floodings, lalo na sa mga talagang mahaing lugar. Kaya kahit thunderstorm lang po at hindi siya pang matagalan, ay may potential din po talaga na magdulot ng mga ganung epekto. At ang thunderstorms ay normal during this time of the year? Yes po, Ms. Sherry, no? Lalo na po sa hapon at early evening. Pag tuwing tag-ulan, pag sinabi nating thunderstorms dyan, mga 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour itinatagal. Yes po. Actually, yung mga minuto lang, localized naman po yung tawag dito. Halimbawa, sa Metro Manila o kaya sa Quezon City, may part lang ng Quezon City yung makakaranas ng mga pag-ulan. And then yung nearby area niya ay hindi naman po. Yung mga thunderstorm naman po, ito po yung binabanggit ninyo na 30 to 1 hour. Pero may mga well-developed po, nag-extend ng 2 hours. So yung mga ganong case naman po ay well-developed na po yun at malalakas na mga pag-ulan po yung posibleng ng dalhin. Okay. Balikan ko itong si Super Bagyong Inday. Sabi mo ay by Friday, hihina na ito pero mapapanatili yung typhoon strength. Pero yung ulan, yung lakas ng ulan na mararanasan ng bansa, anong araw ito at anong mga probinsya ulit ang kailangan maghanda? Opo, ayun, marami pong salamat dahil yan din po yung araw na pinaka-critical dahil lalo na po dito sa Metro Manila, Friday po yung day na kung saan ay ina-expect natin na malaking bahagi ng ating bansa yung makakaranas talaga ng substantial amount na pag-ulan. Bukod sa Metro Manila, yung western section po ng Central Luzon, kasama din yung Pangasinan, at ganoon din pababa po yan sa Mimaropa, Palawan, yan Occidental Mindoro, yung Calabarzon, particularly yung southwestern part ng Calabarzon, Western Visayas, kasama yung Negros Island region, at ganoon din po sa Zamboanga Peninsula. Pero yung Zamboanga Peninsula, unti-unti po mag-shift back yan, pabawas po. Yan, babawas na yung mga ulan sa kanila by Friday, at pa-shift naman po by Saturday, ganoon pa rin, unti-unti lang po na mapupunta sa by Sunday ay nakafocus na ito sa may Ilocos region. At yung paglabas naman po nitong si Super Typhoon Inday ay nakikita po natin sa ating forecast na by Saturday. Pero by Sunday, kahit na nasa labas na siya, may epekto pa rin po ito, particularly sa northwestern part ng ating bansa. Western part ng bansa. So hanggang kailan natin mararanasan ang mga pag-ulan? Hanggang sa Metro Manila po ay mababawasan na po yan by Sunday. Pero sa northern part naman po, mas late nila mararamdaman pero magpe-persist po until Sunday. So, John, pinaka-critical pagdating sa buhos ng ulan ay Biyernes. Pinaka-critical. Pero pagdating ng Sabado, critical pa rin. And then mag-i-improve na ng Sunday ng konti. Yes po. Bali magkakaroon po ng shift. Yung malalalang pag-ulan dito sa may western part ng Luzon and Visayas, ng central o southern Luzon and Visayas, unti-unti po paakyat po habang pumupunta po itong si Inday sa northern Taiwan, unti-unti rin po na yung hinihila niyang habagat ay nag-shift din po paakyat. So paakyat din po yung malalakas. Pero tama po, critical na time po, magsisimula po bukas, magiging maulap na po yung ating kalangitan kasama yung Metro Manila, and eventually Friday, Saturday, maulan po. And then by Sunday, yung northern part na lang po ng Luzon, yung pinaka-maapektahan. Alright. Bukod sa Super Bagyong Inday, may iba pa bang sama ng panahon kayong minomonitor, nakikita ang pag-asa na posibleng mamuo? Hindi man po natin gusto, pero based po dun sa ating TC threat potential ay may potential po na may mamuo ulit after nitong si Super Typhoon Inday. Pero ngayon pa naman, sa ngayon po ay low chance pa naman, so may posibilidad na hindi naman po ito magtuloy. Hopefully po. Kailan natin mas malalaman ito by next week?
Yes po, by next week ay yung PC threat potential po kasi natin ay ito po yung forecast kung may posibilidad ba na may mamuo for the next 2 weeks. So yung pang second week po natin ay hindi po ganoon kataas pa yung confidence. So sa susunod na linggo po, mas makikita natin kung magpe-persist po ba siya or hindi. So itong si Super Bagyong Inday ay lilihis sa atin, pero pinakalalapit ito sa extreme northern Luzon at ina-expect mag-landfall sa Taiwan? May posibilidad po na mag-landfall ito sa northern Taiwan, pero may posibilidad din po na kung bahagyang umakyat pa yung kanyang track ay close approach lang po. Alright, maraming salamat for the update. Pag-asa Weather Specialist, John Manalo. Nagsimula na ang talakayan sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez sa ikalawang araw ng impeachment trial kahapon. Balikan natin sa pagbabalita ni Mobile Journal, Daniel Dayaw. Sa ikalawang araw ng impeachment trial, pinaklaro uli ni Senator Judge Panfilo Lacson ang threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sa unang araw kasi, nanindigan si Presiding Officer Cheese Escudero na 16 na boto pa rin ang kahulugan ng 2/3 na nakasaad sa saligang batas. Tanong ni Lacson, maituturing ba itong justiciable controversy o isang bagay na pwedeng hatulan ng korte sakaling kumestyon? So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court and therefore stands. Kinwestiyon naman ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan kung bakit hindi pa pinadalo si BP Sara sa trial kahapon, gayong pumunta naman siya doon. Sagot ni Escudero, sa ilalim ng impeachment rules, hindi kailangan ng attendance ni VP Sara sa trial dahil may mga abogado na siya roon. Pero pwede naman daw itong ipetisyon. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, ipinalabas ng prosecution ang video ng online press conference ni VP Sara Duterte noong November 23, 2024. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sumalang sa witness stand ang NBI agent na si John Mark Kalilong na nagsagawa ng digital forensic investigation sa video. I first saved the video on my laptop and save a copy of the video on a DVD and a flash drive. Objection, Yes, Your sir. Honor. We object. What is the objection of the counsel for The respondent? document identified by the by the witness was the photocopy, and the appended there's no flash drive, CD, or anything appended upon that. So there's nothing, no foundation for this question. This is a non-issue. Mahigit 2 oras ang video ng presscon na nasa flash drive ni Kalilong. Gusto ng depensa, ipalabas ito ng buo para maipakita ang buong konteksto. Pero ang pinayagan lang muna ay ang 2 minutong bahagi nito na ipinakita ang umano'y pagbabanta ng bise sa Pangulo. The defense will not be prejudiced exactly because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that 2-hour video. Bagay na sinang-ayunan ng presiding officer. Should the counsel for the respondent rather decide as it has manifested to present the entire video, this court shall allow it. Pinatanggal naman ng defense team sa record ng impeachment court ang posisyon na ito sa prosecution. A fundamental question para sa ating lahat. Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who on multiple occasions purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institutions that she swore to uphold and protect? The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own. Also, Your Honor, we move to strike that opening statement. It's improper for trial.
is not evidentiary in nature. Pero dinenay ito ni Escudero. Sabay paalala sa senator judges na huwag tingnan ang nasabing pahayag ng prosecution bilang ebidensya. Ilang kaalyado naman ng vice-presidente ang humiling ng temporary restraining order sa Korte Suprema para mapatigil ang impeachment trial. Sa petisyon ng grupo ni Attorney Israelito Torion, kinwestiyon din nila ang kapangyarihan ni Senator Cheese Escudero na mamuno sa paglilitis. Anila tanging ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial. Mga kapatid, Mobile Journal Daniel Dayo po hatid ang mukha ng balita. Nakatakda na mamaya ang cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa testigo ng prosekusyon tungkol sa umano'y pagbabanta ng bise. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, nasaan ngayon si VP Sara at wala ba talaga siyang planong humarap sa pagdinig? Cheryl, wala pa tayong tiyak na kumpirmasyon kung nasaan nga ba ngayong araw si Vice President Sara Duterte at ano ang mga aktibidad na ito. Doon naman sa tanong kung may plano nga ba na humarap si Vice President Sara Duterte, nauna nang iginiit ng kanyang kampo na haharap ito sa tamang panahon at nakadepende yan sa magiging takbo ng paglilitis. Hindi rin daw umiiwas ang vice-presidente sa kanyang responsibilidad kaugnay ng kanyang impeachment. At ngayon, Cheryl, kung hindi man personal na humaharap si VP Sara, kinakatawa naman siya ng kanyang 16 na mga abogado. Posible rin siyang obligahin na humarap sa pamamagitan ng subpoena de sustecum o hingin na mag-produce o magdala siya ng kaukulang mga dokumento o yung subpoena ad testificandum kung saan kakailanganin niyang tumestigo dito sa Senado o mag-testify under oath. Cheryl. Binatikos ang pagpunta ng bise sa Senado kahapon para sa press con pero hindi naman dumalo sa trial. Ano ang sagot dyan ng defense team? Muling iginiit, Cheryl, ni Attorney Michael Powa, spokesperson for the Defense Council, na yung kanilang pagpupulong kahapon, yung pinaka-convenient daw na oras at lugar para sa kanilang grupo. Isa't kalahating oras na lang kasi, Cheryl, kahapon nang bago magsimula yung ikalawang araw ng impeachment trial. Kaya si VP Sara na daw ang nag-adjust at dito na nga sa Senado isinagawa yung kanilang pagpupulong. Kabukod dyan, may meeting din daw yung vice-presidente sa buong araw or maghapon kahapon. Pinabulaanan din ni Powa, Cheryl, yung mga ulat na plano lamang umano ni Vice President Sara Duterte na mang-intimidate. Kaya siya personal na pumunta dito sa Senado pero hindi naman pumunta sa kanyang impeachment trial. Biglaan lang din daw talaga itong sumulpot sa Senado, syempre para nga makipagpulong at humigit kumulang isang oras lamang ang tinagal nito sa Senado at bago mag 2:00 ng hapon ay agad din itong lumisan bago magsimula ang impeachment trial. Pinuna rin kahapon yung mayat-mayang objections ng defense team sa pagdinig. Ano ang kanilang paliwanag dito? Ang paliwanag dyan, Cheryl, ni Attorney Michael Powa ay bahagi talaga ito ng anumang mga paglilitis or litigation process na nangyayari. At syempre, kung ang prosekusyon naman, ang magkakaroon din ng mga objection ay pwede rin naman daw nila itong gawin. Pero kung ano man daw ang magiging desisyon at mga na-overrule na objection nila kahapon, ay iginagalang daw nila yan. At umaasa nga na sa pagpapatuloy ng impeachment trial at maging ngayong araw kung saan magkakaroon sila ng pagkakataon na mag-cross-examination, ay nais nila na ma-verify kung paano nakuha yung video o ng press conference ni Vice President Sara Duterte at yung authenticity nito. Ngayon nga na ito ang Article 4 of Impeachment ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y grave threats sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at ang pinsan nito na si dating House Speaker Martin Romualdez. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Para mas mapag-usapan pa natin ang mga nangyayari at magaganap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magkakasama natin ang political strategist na si Malu Tiquia. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Thank you for making time. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga nakikinig at nanonood. It's a pleasure for me to be in your show. Ms. Malu, sumipot si VP Sara sa Senado pero hindi po siya dumalo sa trial proper. Nag-iwan siya ng mensaheng, I will be blooded but unbowed. Sa pananaw po ninyo, kanino talaga nakatuon ang mensaheng ito? Sa kanyang mga taga-suporta, sa mga senator judges o sa general public?
Cheryl, kasi pangalawang beses na niya sinabi yung linyang yan, no? So ito, para sa akin, ito ay nakatuon para sa public, the bigger audience outside, hindi necessarily sa mga judges, pero it also defines the kind of process that we are having, that she is ready to be bludgeoned, and she knows there'll be bloodbath, and yung siguro pinakahalaga doon yung unbowed. Wala siyang kasalanan as far as she's concerned, and she will go to the ringer whatever this impeachment trial will go into. Yun po ang pagpunta niya sa Senado, ang sinabi po ng kanyang ang kanyang tagapagsalita na si Attorney Michael Powa ay para i-meet, makipag-meeting po sa kanyang mga lawyers. Pero nagawa po niyang I don't know if we call that a press conference, kasi nagbigay lang naman po siya ng linyang ito, at sabi niyo nga po pangalawang beses niya na itong ginamit. So ano po yung nakita niyong ganong klaseng strategy na maiksi, humarap pa rin siya sa media, nagsalita pero hindi naman nagpa-interview? Well, ang una doon, ang media, nakita naman natin sa coverage, pagpasok pa lang niya, humihingi na ng statement. Pangalawa, bilang vice presidente at ikaw ang subject ng impeachment, kailangan mo rin namang magsalita. Pangatlo, yung ganong kaiksi, meron kasing sila, bilang mga lawyers, meron silang sinasabi na sub judice. So sa tingin ko, ayaw niya magkomentaryo dun sa nangyayaring trial, pangalawang araw pa lang naman, and yet, gusto rin niyang ipakita sa taong bayan na alam niya yung mangyayari at handa siya. So kung yan ay handa, whether acquittal, conviction, handa siya. So the fact na pangalawang beses niya yung sinabi is a reiteration that she will go through the process, whatever it will take on her, itong mga desisyon sa impeachment. Hindi po natin maiaalis, Ms. Malu, yung mga pupuna doon sa nangyari nga. Ang sinasabi ay optics, theatrics, yung nangyari na sinasabi, pinuna na makikipag-meeting sa lawyer, bakit kailangan sa Senado? Bakit hindi nag-meeting outside? Ang sinasabi ay sadya or scripted or talagang part of the show. Ano po ang take nyo on that? Ano po nga ba ang basa nyo doon talaga sa nangyari po kahapon na pagharap po ni VP Sara or pagpapakita ni VP Sara sa loob ng Senado, pero hindi naman siya uupo sa trial? Well, yung pag-upo niya sa trial, klarado naman sa saligang batas, hindi naman siya rin-require. Yes, that's very clear. Pangalawa, meron siya diyang, sa tingin ko, 16 lawyers representing her, and that they filed their answers. So merong paraan na sinasabi niya na ako'y pumapaloob. The fact yan yung statement nga niyan, pumapaloob siya sa sistema. Alam niyang she will be bludgeoned at magiging bloody, pero unbowed, So paghihimayin mo yan, that's already a statement na I know I am in this process and I know the consequences. Optics ba? Marami nagsasabi, optics. Dapat bang ginawa niya? Hindi ko yan mahuhusgahan dahil yan tanging siya lamang ang nakakaalam. Pumunta siya sa Senado, hindi niya sinabi sa mga senador, oy, nandito ako, at naandun siya para makipag-meeting sa kanyang mga lawyers. Doon sa pag-meet sa mga lawyers, kung titingnan mo, bihira yata silang mag-meet ng buo. At nung nag-umpisa, siguro ito yung paraan niya para after day 1, mapagpasalamatan yung mga bata dun sa team and to boost the morale of her team. Now, whether that is optics, that is propaganda, that's entirely up to the people to judge. The fact is, she went to the Senate, she met her team, spent an hour, and this is crucial because yung first charge na pag-uusapan was all about conditional threat.
So may nagsasabi na optics lang yan kasi conditional threat, pinakita na ngumingiti siya, etc. etc. These are all interpretations. I would rather we stick to what she said. She knows that the process will be very, very bad. She will be hit, but still she remains confident that at the end, she will be proven correct. Bago po pumunta sa Senado, Ms. Malu, dumaan din si VP Sara kay Senator Rodante Marcoleta na inaresto dahil nga sa kasong plunder. Sa isang high-profile na impeachment trial, gaano kahalaga ang mga ganitong political optics? Ayan, we go back to the optics. Paano ito mababasa ng publiko? Well, yung optics kasi can mean good or bad, but that is part of political communication. Okay. Going to Senator Marcoleta, whom he endorsed, is a personal decision on her part. Pinuntahan yata sa PNP Hospital, dahil yung BP. So, makikita mo na kung ikaw ay kasamahan ko at sinabi ko nang wag na kayong magsasama sa akin dahil kayo ang naiipit, klarado naman from the very start na si Vice President titindig sa mga sumasama sa kanya. And Senator Marcoleta is one of them. So siguro wag naman na lang natin lagyan ng masyadong value yung pagbisita. Kultura ng Pilipino yan, binibisita mo yung mga malalapit sa'yo. So, siguro ginawa niya ito dahil lamang sa paniniwala niya at paggalang niya kay Senator Marcoleta at ng pamilya nito. 2 araw na po ang impeachment trial. Sa kabuuan, Ms. Malu, ano yung pinakamalaking takeaway nyo? May nakikita na ba kayong may hawak ng momentum o masyado pang maaga para sabihin ito? Well, alam mo, Cheryl, yung day one, ako ngayon ko lang nakita si Attorney Sison. Ako'y humahanga at napakaganda ng kanyang opening statement. Sa political communication, napakaklarado kasi binanggit niya yung burden of proof, yung principle ng burden of proof, na yan ay bumabalot sa constitutional rights ng bawat accused, no? Ginamit niya rin yung word na never forget, no? So yung never forget sa ating kasaysayan, maraming kahulugan yan. And I was so interested that it was framed like that. Maganda ang kanyang opening statement kasi sinagot na niya yung kabuuan. It was like a summary, no, ng mga charges. So at kaya ako nagustuhan rin nagtagalog. Alam mo, mahalaga na ma-reach out natin, no? Katulad ng sinasabi ng maging guest ninyo, no? This is legal, constitutional, but also political. And the opinion of the public outside, the bigger audience, is very important. Kasi nakikita naman natin sa mga survey results na ang sinasabi, ituloy na yung impeachment dahil gusto rin nilang malaman ano ba talaga yung totoo. So yung takeaway ko dyan, sa opening pa lang, politikang-politika ang pagka-craft ng opening statement ng lead prosecutor, si Congresswoman Luistro. Oo, tapos yung kahapon, nakita natin si Congressman Defensor, meron silang parang introduction before the witness, politikong-politiko rin, no? Versus a clinical, legal, and remaining on yung burden of proof. Ano ba ang proof nyo? Ano ba ang evidence nyo? So parati kong sinasabi dun sa mga nakikinig, makinig po tayo, mahirap intindihin kasi may mga technical matters katulad nitong itong witness nila na sa tingin ko naman ay hindi expert diyan sa pagdating ng digital forensic. Pero makinig pa rin po tayo kasi kung hindi tayo makikinig, hindi natin maiintindihan ang katotohanan. Ang gusto ko lamang siguro, Cheryl, siguro magtagalog sila o i-wrap up nila ang kanilang mga introduction or closing na nasa Tagalog para ma-reach out natin ang ating mga kababayan. At yan po ay pareho, no, sa defense and sa prosecution. Oo, parehong mga Inglesero kasi yung kahapon na nandoon eh.
Oo, at saka yung English nila, English na, alam mo yon, yung English na elitista. Kaya hindi ko sinasabing ibaba ninyo ang discourse. Ang akin lang, mag-summarize kayo para marinig ng taong bayan ano ba nangyari. Kasi katulad yan kay Mr. Kalilong, tinatanong, ano ba ang background niyan? Ano ba ang 2 weeks ba? Enough na to make you an expert. Diba? Ang naririnig natin dyan, kinopya niya, linipat niya sa laptop niya, dun palang maling-mali yun. Sa digital forensics. Diyan sa inyong studio, marami diyan marurunong sa digital forensics. So, hindi ibig sabihin na pag kinat mo, yun na yung kabuuan. At pag yung kabuuan, yun na talaga ang nangyari. Kasi babalik tayo, no? Ano nangyari? That was a press conference. At doon, I think around 12:30 a.m., and then, alam mo, Cheryl, ang nagugulat ako, wala man lang nag-present ng transcript. Paano mo malalaman na ang isang video ay totoo? Kung wala kang transcript na mag-guide sa'yo, ito pala yung sinabi. Sinabi ba sa video? So, marami tayong magagaling na digital forensic people. So sana, nagkaroon talaga ng eksperto na para itong si Kalilong, ang kuwang ko, Senado yan. Para mong linoko mga senador at Senado na nagpapakita ka na ikaw ay eksperto, hindi naman. Well, yan po, magkakaroon ng cross-examination mamaya. So, titingnan po natin. Kasi naging issue rin kung ipapalabas ba yung buong mahigit 2 oras or pero ang sabi nga ng prosecution ay mayroon silang karapatan na kung ano lang yung gusto nilang ilabas at piliin na video. But then again, ang sinabi rin naman ng presiding officer na si Senator Cheese ay hindi nila kokontrahin ang defense kung ito'y desisyonan nilang ipanoorin ng buo. Oo. Kasi Cheryl, ang context, it was a press conference. Okay. And somebody, I think from the media, asked her about her security. So, dapat yun yung konteksto. Kaya sabi ko, siguro mahalaga may transcript. At sinertify yung transcript na ito yung sinabi dun sa video. Kasi may mga sinasabi sa akin yung mga kaibigan ko na digital forensic na may hash code, paglinipat mo, nag-iiba, yung mga ganon, na nako-compress, yung sound nag-iiba. So, meron na tayong mga expert yan dito sa Pilipinas para matingnan yon. At ito nga po ngayon, ang huling araw ng paglilitis para sa linggong ito. Ms. Malu, ano yung pinakamahalagang dapat bantayan ng publiko? Ano yung posibleng maging unang tunay na turning point ng impeachment trial? Sa tingin ko, itong pagpili sa charge number 4 ay hindi turning point. No? Kasi kailangan mo, pag nakita natin, hindi pinag-aawayan yung video eh. Ang kailangan na makita yung intent, no? Yung act ginawa, but what was the intent? And you need anthropologists, psychiatrists, whatever to make the intent clear, okay? Was it grave threat? Is grave threat impeachable? Ayan. Ngayon, itong week na ito, nakita natin merong issue sa presiding officer. Natatandaan, hindi ko alam kung Cheryl nagko-cover ka na nung si Nene Pimentel at si Chief Justice Davide ay magkasama sa isang frame na nakaupo. Yun ay dahil talaga naman presiding officer si Chief Justice Davide kay Estrada. Oo. Kay dating Pangulong Erap. Opo. Oo. So nagkaroon ng ganong panahon. Pero hindi ganito na may Senate President ka at may inappoint na presiding Kapwa officer. senador. Kaya yung tinatanong sa Supreme Court. Maganda itong week na ito. Nagsimula na tayo sa impeachment. Maganda ang pagkakalatag, both sides. Pumapabor lang ako dun sa medyo maliwanag, no?
nakita natin ang mga ebidensya, no? So again, babalik tayo dun sa sinabi ni Attorney Sison. Ang burden of proof nasa prosecution. Kaya po yung object ng object, yung po ang role nila kasi you have to prove. No, you have to prove that indeed she made those things, no? At pag hindi yan na preba at ang maghuhusga kung yung burden of proof na-achieve ay ang senator judges. So, at maganda ang coverage na ito kasi hindi ba heated? There was a time na ang coverage karamihan kinukuhang reaksyon ng mga senador habang nagdedebate. Ito talaga nakafocus doon sa prosecution, sa defense, at saka doon sa witness, at saka sa presiding officer. So to a certain degree, medyo nare-restore yung imahe ng Senado. Ito ay telling kasi you need to restore the trust of the people to the Senate. It used to be a very, very trusted institution until of late, no? So, Makikita maganda naman natin yung... doon, Miss Malu, na kalmado rin lahat ng senator judge natin eh. Oo. Lahat sila oo. pinagbibigyan na marinig yung kanilang punto at pag nagsalita na sila, puro naman sila kalmado. Diba? Yes, yes. Nawawala yung biglang, ay, nako, pati pa nga sa gallery, pinagsasabihan. So, magandang simula. Mahaba ito. Malaki ang role ng mainstream media kasi kayo yung talagang naandun, from gavel to gavel, naandun kayo. So, tingnan po natin at panoodin natin at sana maiayos ng tama. Marami pong salamat for making time, political strategist Malu Tikia. Susunod, House Prosecution magpipresenta pa ng dagdag na mga testigo sa ikatlong araw ng impeachment trial kahapon. Pag-usapan natin kasama si House Prosecutor Keith Flores. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ikinatuwa ng House Prosecution Team ang kinalabasan ng ikalawang araw ng impeachment trial kung saan iniharap si NBI agent John Mark Calilong kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng magiging strategy at susunod na galaw ng prosecution panel sa impeachment trial, makakausap natin ang isa sa House prosecutors, si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores. Kong, marami pong salamat sa inyong oras. Magandang tanghali. Good afternoon, Cheryl, and thank you for having me po. Kong, sabi ng prosecution kahapon, nakascore kayo ng points dito sa day 2 ng impeachment trial kahapon. Sa papaanong paraan po? Ganun naman talaga ang trial. No? Sometimes you have good days and sometimes you have bad days. So kahapon was a good day for us. And I think ang importante doon is nalatag namin yung ebidensya sa testigo na ginamit namin. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, Kong, papasok na sa cross-examination si NBI agent John Mark Calilong. Gaano kayo ka-confident na mas mapapagtibay nito ang kaso? Kasi ngayon, pinupuna nung sinagot niya na yung kanyang naging training as an expert ay 2 linggo lamang. Yung training niyo po is 2 linggo lang as far as that particular training is concerned. Wala naman pong sinabi kung may ibang other trainings pa ba siya at hindi din po na-question ng defense yan kung anong other trainings ang nakuha niya to be considered as an expert on that field. So hopefully, he can also state kung ano pa yung ibang qualifications niya para po mas matibay po yung parang qualifications niya as a witness niya. Ano pa ho yung ating inaasahang hakbang ng prosecution? Ilang testigo mula sa prosecution pa po ang posibleng umupo sa paglilitis ngayong araw? Ang alam ko po, after the cross-examination, kung may redirect man ang prosecution, pwede pang, kung may time pa po, we might add 1 more witness po this afternoon. Pero may naka-ready na po just in case na ma-accommodate?
Yes po, may ready na pong witness. Asahan na susunod na iuupo after po pag natapos na si NBI agent Kalilong? Based sa namin sa request namin po is another NBI agent din po who will be testifying on the investigations I think that they conducted also. Dito po, Kong, sa takbo po ng trial, nakakasunod pa rin ba sa inaasahang timeline? Well, kahapon dapat tapos na din yung cross-examination. Kasi 'di ba, we were counting the days nga na isang witness isang araw. Kaso lang medyo mahaba yung direct examination at hindi natapos kahapon at dapat pagbibigyan din ng time ang defense to cross-examine the witness. So this is the second day na isang witness lang. So ngayon pa lang medyo sira na yung schedules, no. So hopefully naman sa ibang witnesses baka mas shorter yung testimony nila, then we could probably accommodate one or two in one day. That way we could make up sa time naman na nawala. Sabi po ng kampo ng depensa, haharap din sa trial naman si VP Sara sa tamang panahon. Para sa inyo, kailan ang tamang panahon at may plano na ba kayong ipetisyon sa impeachment court na i-demand nga po ang kanyang attendance? Well, I think nag-request na po kahapon na tatawagin siya as a witness. No? On the part of the defense naman po, they should decide kung kailan nila ipipresenta si Vice President. That's totally within their discretion po. Kasi strategy din yan nila. Whether she will testify or not, that's totally up to the defense po. So, hindi natin alam no? When they will present her. But I hope that siguro lahat naman, everyone's waiting na sasagot si Vice President sa charges that were presented before her. Kasi nga, she didn't appear sa Committee on Justice and hopefully this time, no, haharap siya at sasagutin niya. Para everyone's really waiting for her answers. So sabi niyo nga po ay kahapon na-request na sana humarap si VP Sara at sabi niyo po ngayon ay depende yan sa sagot ng defense. Pero sino ho ba, di ho ba pwede naman na talagang mapilit po siya na talagang humarap po sa trial? Alam ko nag-request na po kami. No? Ang tanong na lang po dyan is kung haharap siya at kung hindi ba nila haharangin yung request namin na haharap siya as one of our witnesses. Dito pa lang sa grave threats na article. No? So, it's really going to depend on anong sasabihin din ng mga lawyers for the defense as far as our request is concerned. Pero paano po madidepensahan yung pangangailangan kunwari ninyo na umupo po si VP Sara? Who has the final say? The court? Well, yes. Of course, they will present their arguments also bakit hindi siya pwedeng mag-testify against herself. Because di ba, ang basic rule naman po is you cannot testify against yourself. You cannot be forced to testify against yourself. So, discretion po ni Vice President and upon siguro the advice of her legal team siguro, kung haharap siya. No? That's why I was sinasabi ko kanina na totally dependent po sa anong strategy ng defense kung kailan nila ipipresenta at kung haharangin ba nila yung request din ng prosecution to present her as a witness. Kasi as I said kanina din po, no, na importante po na marinig ng tao po ano yung sagot niya sa charges na that were raised in the articles of impeachment. Kasi sa Committee on Justice pa lang, we were all waiting for her to answer na. We were thinking that was the right forum. But now na nasa impeachment court na tayo, hopefully this is the right forum na for her and hopefully then she will also answer the charges. Naghain ng petisyon sa Supreme Court ang mga kaalyadong abogado ng Vice Presidente para magpababa ng TRO o i-void ang pag-upong presiding officer ni Senate President Escudero or ni Senator Escudero. Ano po ang reaksyon nyo rito? Well, sa akin naman kahit sino yung magpe-preside, no, for as long as fair ang decision niya on his rulings, no, that's really fine with us, with the prosecution. No? It doesn't matter kung sino yung uupo as presiding officer. Ang importante po is the process must continue and that the presiding officer, sitting as the presiding officer, should be fair and just in his rulings in conducting the trial po.
Napuna-pun ng ilan maging sa mga netizens at ito po, kanina I'm not sure kung monitor niyo po na nakausap din natin ang political strategist na si Maluti Kia, both sa prosecution and defense ay yung pagsasalita sa Ingles na sana daw ay Tagalogin para mas maraming makakaintindi. Magbabago ho ba ng strategy or ng lingwahe ang prosecution po? Tama po yan. I think it's important na kung mas in a language na mas understandable sa lahat, sa mas nakakarami po, that's better. But like for me, example, Bisaya ako, it's really difficult for me to speak in Tagalog. So I don't know how I'm gonna do it. No? Pero ang importante po is like marinig at maintindihan. Hindi lang po ng senator judges, pati na rin po sa mga tao na nanonood ng impeachment trial. Paghuli, Kong, ano po ang inaasahan na ma-achieve ng prosecutor today? Last date for this week. Well, today, this is gonna be cross-examination. So we're hoping na mas strengthen lalo yung testimony ng NBI agent kahapon. At siguro, hopefully din na hindi ganun katindi yung cross-examination ng defense para hindi naman masira po yung whatever testimony na establish na namin kahapon. Marami pong salamat. House Prosecutor Keith Flores. Namataan ang pagdating ng asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital ngayong araw. Nananatili ang senador sa ospital matapos dumaing ng paninikip ng dibdib kasunod ng pag-aresto sa kanya dahil sa kasong plunder. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, may balita na ba kung kailan ililipat nga sa New Quezon City Jail si Senator Marcoleta? Cheryl, improbable o hindi pa tiyak kung makalalabas ngayong araw si Senador Rodante Marcoleta mula sa PNP General Hospital. Nananatili itong clinically stable ngunit mas mataas ang naitalang blood pressure nito ngayong araw kumpara kahapon. Kinumpirma ni PNP Chief Melencio Nartates na na-return na ang arrest warrant para sa kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta noong Lunes. Hindi na raw ito personal na nakaharap sa Sandigan Bayan dahil nakakonfine ito sa PNP General Hospital dahil sa iniindang paninikip ng dibdib at alta presyon. Samantala, kinumpirma din ni PNP spokesperson Allen Rico na inilabas na ang commitment order ni Marcoleta at sa New Quezon City Jail sa male dormitory sa Payatas ito ide-detain. Ngunit hindi pa tiyak kung posible na siyang i-commit ngayong araw dahil hindi pa fit for travel ang senador. Ayon sa Chief ng Internal Medicine ng PNP-GH na si Lieutenant Colonel Beladi Bayani, clinically stable pa rin ang senador ngunit mas mataas ang kanyang blood pressure ngayong araw. Pumalo daw ito sa 160/90 na mataas daw para sa kanyang edad. Nakita naman sa kanyang chest x-ray na may mild pneumonia ang senador. Samantala, nabawasan naman daw ang iniinda nitong pananakit ng batok at dibdib. Inaantay pa ang resulta ng kanyang blood chem at 2D echo na maaring ilabas ngayong hapon o bukas. Hindi pa tiyak kung kailan makiklear ng doktor ang senador, ngunit oras na maging maintain daw ang blood pressure nito ay maaari na siyang ilabas. Cheryl, pasado alas 11 naman ng umaga kanina ay namataan natin ang pagdating ng may bahay ni Senador Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid, yes, nandito tayo ngayon. We winter saglit sa Sydney, Australia dahil kukulayan natin ng pink ang mga susunod na araw sa ating i-cover para sa inyo. Yan ay ang Legally Blonde's L, ang prequel doon sa syempre humubog sa ating pop culture no early 2000s. But anyway guys, ikikwento ko rin sa inyo kung anong napakahalaga nangyayari sa showbiz sa Pilipinas dahil inilabas na po ang 4 na first 4 entries ng Metro Manila Film Festival ngayong taon at may good news pa para sa mga on a budget. Yan at ang iba pa sa report na ito. 70s classic hits ang binirit ni Atasha Mulak para sa kanyang highly anticipated solo musical debut na Bongga Kaday, The Annie Batumbakal Musical.
Grabe raw ang pressure sa kanya lalo na at mamanahin niya ang iconic role mula kay national artist at superstar Nora Honor. Ang alam ko lang is bibigay ko talaga ng 100% ko. Walang shortcuts dito po. As in, a-attend ko lahat ng rehearsals, gagawin kong extra work. Kasama niya sa cast na Sam Concepcion, John Sweet Lapus, Anthony Ronaldo at Jeff Moses. Mapapanood na sa September 28 ang Ani Batong Bakal sa Newport Performing Arts Theater. Pinasilip na ng Metro Manila Film Festival ang unang 4 na opisyal na entries na ipapalabas sa Pasko. Kabilang dito ang Second Miracle in Cell Number 7 ni Aga Mula, Amir, ni Dennis Trillo at Glyza de Castro, Haunted Carnival ni Julia Barreto at James Reid, at ang inaabangang pagkasama ni Vic Soto at Vice Ganda sa The Greatest Showdown. Ang good news pa, ibababa na sa 299 pesos ang presyo ng ticket sa MMFF para mas maging abot kaya sa mas maraming Pilipino ang panonood ng sine. Yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.